Naku po, mga minamahal, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yan, kakasama nyo yan, oo, sa mga rallies, ang ending kayo ang napapahamak. So, katulad nito, signature campaign daw para kay former President Duterte. Free Duterte now! Wala namang masama kung manawagan kayo na mapalaya itong si Kadegungan. Pero yung gagawa kayo ng labag sa batas, mukhang hindi na maganda yon. Tapos ngayon, humihingi kayo ng tulong kay President Bongbong Marcos. Gunting kayo yan ba? Mga manoy-manay, di ba? Na kayo yung gumawa ng katarantaduhan ninyo, tapos hihingi kayo ng tulong. Dito kay President Bongbong Marcos. So, sa mga hindi nakakalam, may 8 di umano na OFW sa Hong Kong ang nahuli dahil sa signature campaign na ginagawa nila. Ito kasi yung pinakatarantado dyan, yung pinakapunot dulo dyan, Sel Potera. Siya yung nagpasimula ng signature campaign. Pero ang layunin nun is mang-scam naman talaga. Yan yung ni-reveal ni Maharling ang mga minamahal na mag-i-scam talaga. Itong, sumusuporta kay Alpotera. Diba? Iskamin nila yung mga OFW. Well, yan yung trip din ng mga OFW, magpa-scam. Ang nangyari, hindi lang scam. Nahuli pa. Aray mo. Ang sakit nun. Mga minamahal. Nahuli na nga. Diba? Na-scam pa. So ngayon, humingi ng tulong sa DFA. Itong 8 di umanong OFW na nahulog. Yan, kakausap natin kay Catalina Cabral. Lahat na lang na naisip ko, nahulog. So, itong 8 di umanong OFW, abay, nahuli at humingi ng tulong sa ating presidente. Ngayon, may napala ba kayo sa signature campaign na yan? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Hindi mapapalaya ng signature campaign si former President Duterte. Kailangan niyang managutan, kung meron siyang dapat panagutan, sa usaping crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Niloloko lang kayo Itong mga OFW na to, bakit naman kayo nagpapauto? 'Di ba? Hindi nyo kailangan magpauto. Ang nasobrahan kasi yung OFW sa yung ibang OFW sa pagiging fanatiko, which is hindi naman dapat maging fanatics. 'Di ba mga minamahal? Hindi naman dapat maging fanatics dito kay former President Duterte. 'Di ba? Kasi unang-una, hindi naman lahat ng presidente tama. So, dapat sana binabalance ninyo. Pero yung nasobrahan na pati yung karton, sinasamba ninyo, iba na po yun. So, ngayon, ito, pakinggan din natin tong balita ng ating kaibigan. Ito. Magandang araw. Natatandaan nyo ba na meron tayong mga kababayan na dahil sa pagsuporta nila sa mga Duterte, nagrarally sila doon po sa Middle East ay nakulong. Nang di kalaunan ay nakipag-ugnayan po ang Marcos administration sa pamahalaan ng isa sa mga Arab countries, napakawalan itong ating mga kababayan. I remember that, mga minamahal. Sa Saudi ba yun, if I am not mistaken, may sandamakmak na OFW na nag-rally. Ang ending, nahuli. So, sino yung tumulong? Yung DFA din. Ng bansang Pilipinas, nakipag-ugnayan si President Bongbong Marcos na mapalaya. Itong 21? If I am not mistaken, na OFW. Samantalang yung kanilang kinakampanya na si Sara Duterte, iniwan sila sa ere. Well, ano pa nga bang ina-expect natin? Meron niyang vlogger na pinagbantaan si PBBM na dapat daw sa kanya hine-headshot. Diba? Pero ano yung nangyari? Humingi siya ng tulong kay President Bongbong Marcos. Humingi ng tulong kay VP Sara Duterte. Tinulungan? Hindi. 'Di ba? So, ano ina-expect niyo sa mga Duterte? Pag kailangan nila kayo, mabait sila. 'Di ba? So, ngayon hindi na kayo kailangan. Sasabihin niyo, kasalanan niyo naman din 'yan. Kahit anong gawin niyo din diyan na pagsasabi na tulungan niyo kami, hindi kayo tutulungan 'yan. Bakit kayo lang ba yung supporter sa mga Duterte? Tsaka, ang ibang mga DDS ngayon nag-aaway-away. Pwedeng sabihin nila sa inyo na, kasalanan naman nila yun Nag-rally-rally sila dyan Kasalanan nyo naman talaga kasi, di ba, paniwalang-paniwala kayo dito kay Alpotera, tapos sa amo niyang si Small Boy. Oo, hindi pa ba sapat Small Boy?
yung binibigay mo kay Alpotera, kaya, or baka naman ginagawa nyo ding negosyo. Oo, yung panging-scam dyan sa mga Duterte. Hindi lahat ng Duterte supporters ay Duterte supporters. Ang iba nandyan to gain fame, to gain likes, followers, subscribers. Diba? May purpose pa din naman kahit si Digong. Kung si Sara nga, nagagawa niya pang gamitin yung kanyang ama, diba? Mga minamahal. Eh di, ganun din yung mga OFW, ginagamit din itong si Digong for clout. Diba? Kahit biruin mo sa ilalim ng dagat, bring PRRD alive. Kung di ba naman mga tarantado, hinahanap niyo si Digong sa dagat? For what reason? Diba? O, continue. Ngayon naman, may mga kumakalat naman ng mga balita. Dahil po sa pangangalap nila ng suporta sa pamamagitan ng pagpapapirma para kay Rodrigo Roa Duterte, naku, 8 daw sa mga OFW po natin na nandoon po sa Hong Kong ang nakakulong ngayon. Dahil po yan sa aking nabanggit na pagpapapirma about Digong. Kung i-analyze natin, grabe no? Kasi may mga Pilipino na nagpapakalat ng perma para daw makabalik si Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas from International Criminal Court. Sa ibang mga bansa kasi, ekstrikto po sila. Ayaw nila ng mga political assembly. Pinagpapawalan po nila yan. Lalong-lalo na nga sa kanilang mga mamamayan, di ba? Pag may mga political gatherings, political assembly, or mga political related gatherings, pinagpapawal po yun. Lalong-lalo na sa Middle East. And syempre, nabalitaan natin sa Hong Kong, 8 na naman daw sa ating mga kababayan ang nakakulong. So, totoo man yan o hindi, dahil may balita na lumalabas, kailangan nating i-inform para kung totoo po, di ma-aware po ang ating mga kababayan. Anyway, yan. Kapag mayroong mga signature campaign, sa mga kababayan nating OFW, sabihin man natin na supporters kayo ni Duterte or hindi, ang atin lang, huwag na kayong magpaniwala. Kasi may scam lang talaga kayo, kawawa naman kayo. 'Di ba nandyan kayo para magtrabaho. Nandyan kayo para masuportahan niyo yung pamilya ninyo. Paano na lang pag nahuli kayo? Sino yung susuporta sa pamilya ninyo? 'Di ba? Walang iba kundi kayo lang din at the end of the day. Pag nawala kayo, sino na lang susuporta sa kanila? 'Di ba? Wala. So maawa kayo sa pamilya ninyo. Yan yung tinutukoy ko na sana magising ang ibang mga didilis na hindi talaga lahat ng pinapaniwalaan nila ay totoo. Ngayon, etong si Alpotera kasi, inuutusan niya ni Small Boy. Oo, si Small Boy yung namamangka sa dalawang ilog. Yung maka BBM tapos maka Duterte. Pero pagkaharap sila PBBM, todo yung suporta. Pero talikod nilang sinusuportahan si Digong. Like, patalikod lang. Ang ginagamit nilang tao dyan, si Alpotera. So, si Alpotera yung namimigay ng sweldo sa mga vloggers. Siguro kulang ang pondo, kaya ginamit na din nila ang pagkakakitaan. Itong si Digong. Ano ba naman? Aray mo! Bakit ganon? Salbahes. Sama ng ugali. Diba? Tapos nga ng ending, hingi kayo ng tulong kay PBBM. Pawa naman kayo. Oo, sa bansang Pilipinas, kasalanan nyo yun, tapos idadami niyo yung presidente. Tapos, pag natulungan kayo, sasabihin ninyo, susuportahan niyo pa din si Sara Duterte. Mga walang utang na loob. Just me, yun naman. Anyway, mga minamahal, ingat sa ating mga kababayang OFW. Baka mamaya, ilaglag din kayo ng mga nagpapaperma na yan, diba? Hindi natin sure. Manakawan kayo. So, baka mamaya makarinig tayo ng report na malaking pera na kulimbat sa inyo, diba? Tapos nagsisisi kayo na supporters kayo ni Duterte. So, habang maaga pa, iniiwasan na natin para nang hindi na lumaki itong kaguluhan to, diba? Alright, mga minamahal kayo po. Ano yung masasabi ninyo? Yan. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.